Hi, Clark. So, hi, Mom. How was the flight so far? How are you feeling? I'm feeling very calm. You're feeling very calm. Are you excited to go to the Philippines? Yes. What are you gonna do in the Philippines? I need to get some points to the Philippines. Tayong breakfast. Option ang kinuha natin is egg and hash brown. Yung isang option, prawn and egg, scrambled egg. Typical airline food. And to the back. Hash brown, scrambled egg, at saka turkey bacon yung tawag. And then may kasama din na roll plus sliced fruits. Hirap i-slice yung bacon. Travel.gov.ph or by downloading the GOV application within 72 hours prior to your arrival in the Philippines. Please have your completed e-travel registration code ready upon arrival to facilitate your clearance. If you have not done your e-travel registration, approach any of our ground staff for assistance. It's official. We landed in the Philippines. So ito na yung bagong NAIA Terminal 1. And meron dito yung duty free. Tapos andito yung parang customs. Diyan mo ipipresent yung e-travel. Yan. Bagong labasan sa NAIA Terminal 1. Loading day 17. Doon ba tayo? 17? A7. Okay. Thank you. Kaliwa. Ayun, A7. Ah, okay. Dati kasi may ramp na pababa. So wala na yon. Ito na yon ngayon. Sana itong pathway medyo nilawakan pa nila. Right over there. Okay, what are their names? Who's the one driving? 1, 2, 3, 4. Neong, Ayang, Ninang Joanne. Ninang, Joyan, Joanne. Joang. Beside him is Ninang Joanne. Yes. And who's the name of your son? Joyo. Jo. And who is this? Kuya. Kuya who? Kuya. Calvin. Free phones. O yan. Iwo-walking tour namin kayo dito sa Alabang Town Center. Modern Shanghai. Sandaime. Uy, Jayco. Of course, mamaya mukhang may pupuntahan Jayco. Eh, kasama namin yung dad ko. Hello? And then kasama din namin yung sister ko. Saka si Kuya Alan. And sila sa harap. Ayan. Ayan. Balik kakain tayo sa Japanese. Ay, wala no? Sarado na. Wala na.
pen shop na to eh. Ayan o, pen shop. Buhay pa rin hanggang ngayon. Yun o, ayan. So bali itong parte ng Alabang Town Center na to, ito yung luma, diba? Ito yung parte ng lumang mall na nirenovate nila. Ikot-ikot muna tayo dito. Makakaramdam ko talaga ng pagka-nostalgic ng area. Kasi nung nag-aaral kami dito, high school, ayan, dito kami usually nagpupunta. O yan, punta natin mamaya. Naghahanap na rin kasi tayo ng sapatos para kay Calvin. May mga ganoon talagang feeling eh, no? Yung tipong parang pag nabalikan mo yung dating lugar na dati, alam ko, tumatambay kayo dyan. Yan, yung mga ganun-ganun lang. Kasama mo yung mga kaklase mo, no? High school, college. Pero ngayon, iba yung pakiramdam. Yung parang natutuwa ka na hindi mo maintindihan. Andito pa rin itong bread talk. Sa ilalim ng escalator na yan, andyan yung Rustans. And then ito, Italianis. Same na same pa rin. O nga pala, today is March 10, Monday. Kaya siguro wala rin masyadong tao, which is timing para pumunta sa mall. Kasi iniiwasan din natin yung masyadong maraming tao. 10 hours na mo naman natulog. Pwede ka mag-vlog. 10 hours na tulog. Ito ba? Can I go to the late first? Order that? Ice cream. Nandito tayo sa Taters. Woo! Tempting. Sarap sanang bumili dito. Yung flavored popcorn. Kukuha tayo? Ha? Taters? Ayoko. Ha? No pambaons for Cebu? No? No? Hindi pumasa. Pass muna tayo. Tingin muna tayo ng sapatos. Hindi namin naisama sa vlog at sa explanation namin during time na nangyari tong, I guess, incident na to. So, kwento ko lang sa inyo, no? So, during the time na nagpunta kami sa customs, meron kaming nakasabay na elderly. Kung mapapansin nyo doon sa previous video or clip na pinakita natin, no? So, bandang umpisa ng vlog natin, nabanggit natin na yung airlines, no, which is yung PAL, consistently reminding yung mga pasahero nila to register for e-travel, which is a requirement pag umuwi ka or naka-travel ka via air dito sa Philippines. Now, with that constant reminder na sinesend nila sa mga pasahero, no, kapareho namin, merong mga iba din talaga na pag umuwi sila dito sa Pilipinas, hindi pa sila nakaka-register or nakakaligtaan nila. And most often than not, yung mga elderly yung nakakalimot ng mga ganyang klaseng requirement pag land mo dito sa Pilipinas. Now, itong i-share namin sa inyo, this is based on actual experience namin, no? Dahil nakasabay namin mismo yung taong nabiktima ng gantong klaseng, tawagin na nating pagsascam, no, sa kapwa Pilipino na umuuwi galing abroad, wherein kaka-remind ng airlines na you have to register, you have to do this as part ng requirement. Pag dumaan ka ng customs, siguro nakaligtaan din nilang sabihin na madami palang website ang gumagaya sa official website
ng e-travel ng Philippines. Yung mismong kasabay namin nung nasa customs na kami, merong elderly person na lumapit, sabi niya, kailan pa nagkaroon ng bayad yung e-travel? Kasi nung nag-register ako kanina, sabi niya, hiningi yung credit card details niya. So, doon pa lang sa mismong pagkakasabi nung mismong pasahero, ang sabi nung customs agent na nandoon or official, sabi nila, sir, naku po, na-scam po kayo. So, parang siguro, the reason why we're making this video is para makapag-create na rin ng awareness sa mga nanonood sa atin or sa mga nagta-travel papuntang Pilipinas to be very extra careful. Na pag nag-register po kayo sa e-travel requirement ng Philippines, wala po yung bayad. Siguro po ilalagay ko dito sa screen natin kung ano yung actual website na dapat yung puntahan kapag magre-register kayo for e-travel as part of the requirement ng pag-land nyo dito sa Pilipinas. Now, few things na ipa-flag po natin para lang maging aware po kayo is pag nagpunta kayo sa website, dapat lagi nyo titignan yung first 4 characters. Meron yung tinatawag na HTTPS. Pagka hindi po HTTPS yung first letters nung parang website string na makikita nyo, hindi po legit na website yon. Kaya mag-ingat po kayo. So make sure nyo po pag napuntahan nyo yung website na for e-travel is i-make sure nyo po na i-click nyo po yung link. Pagka-click nyo po nung link, maha-highlight po yung parang pinaka-website address at doon nyo po makikita kung nag-uumpisa po siya sa HTTPS. Pag hindi po siya nag-uumpisa sa HTTPS, ibig sabihin po hindi secured yung website na yon. So dun pa lang magdalawang isip na kayo. Isa din sa mga nakita ko, no, kasi nung nalaman namin na nangyayari to, medyo nagtingin din tayo sa website kung ano ba yung mga ibang website na nagtatry imimic yung actual official website ng government. Meron nung kayo makikita dyan na e-travel-philippines.com. Hindi po legit yan. Ang legit na website is yung makikita nyo po sa screen, which is yung e-travel.gov.ph. Yan po ang official website na kung saan dapat kayo mag-register ng e-travel registration nyo po. So again, gusto lang kaya rin namin to ginagawa at mini-make sure na ma-share namin sa inyo yung mensahe na to. Kasi during the process ng mga announcement nila, sa airlines pa lang at saka pag-land mo doon sa mismong airport, may mga reminder na po silang sinasabi. Ang isa sa nakaligtaan nilang sabihin is maraming gumagaya sa registration portal or registration website wherein pwede kayong ma-scam. So, ito pong vlog na to is kin-create po namin at dinaan po natin at nilagay po natin tong konteksto na to para ma-share sa inyo na talaga nangyayari to in actual life, no? At sana'y maging silbing babala na rin sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na umuwi from other countries, no, particularly doon sa mga nakasabay namin from Vancouver papunta dito sa Philippines. I think madami na scam, lalo na kung yung mga pasahero is mga elderly na kasi hindi din sila masyadong aware sa mga ganyan. So hopefully nakatulong itong konting warning natin or notice natin sa mga kababayan natin na sa ganun maiwasan nyo yung na-witness natin in actual na nangyari during
our time na nagpo-proseso ho tayo sa customs. Ngayon, kung nakaabot ho kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming munting channel, click na ho yung ating subscribe button. At kung meron ho kayong natutunan sa ating video, click that like button. And if meron kayong mga question o katanungan tungkol sa buhay ho natin sa Canada or kung ano yung mga ginagawa natin ngayon dito sa Pilipinas, please feel free to comment down below in the comment section. Again, maraming salamat ho at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.